Okay, good day, everybody. For today, we're going to discuss comparing Windows 95 through Windows 11. Okay, we're going to compare them in 8 different aspects: vendor support, code name, system type, system requirements, features, application compatibility, backup and restore procedure, as well as installation procedure. Okay, so our first vendor support. For Windows 95, 98, and me, limited community-driven support forums might provide assistance since matagal na nga siyang na-release. Then, meron siyang lack of support, leave systems exposed to some unpatched security vulnerabilities. So, in terms of security, hindi siya ganong reliable. The Windows XP, post and support agreements available for enterprises until 2019. So, available lang siya sa mga enterprise version ng Windows XP. Then sa security naman niya, meron pa rin siyang mga vulnerability due sa mga unpatched na vulnerabilities sa pagka-release ng XP. Now, sa Windows Vista, wala talaga siyang updates after ng April 2017. Maraming users ang nakaharap ng mahirap na mga threats dahil wala na talaga siyang release na updates after ng 2017. Now, sa Windows 7, na-extend yung security nila, na-extend yung support nila, pero sa mga business, business version lang ng Windows 7 until 2023. So, this year. Pero yung mga usage without ESUs expose users to significant security risk. So, yung mga walang ESU, meron silang kinakaharap ng mga security risk, which is yung mga hindi business version ng Windows 7. Windows 8/8.1. Na-extend yung support nila until January 2023 pero wala nang further updates. Windows 10, ongoing yung support niya till October 2025. So, maasa nating matibay yung security niya and meron siyang mga siguro updates sa OS na maasa nating magiging useful. Sa Windows 11, continuous yung update niya. Since pares lang naman sila ng model ng Windows 10, yung future support timeline niya hindi pa na-announce kung kailan ititigil. Next one is the code names. So, sa Windows 95, yung code name niya is Chicago. Tapos, kasi ano siya, na-name siya sa headquarters ng Microsoft. Next is yung Windows 98. Code name Memphis. Named after the city kung saan tumira si Elvis Presley. Millennium, yung Windows Me Millennium Edition. Codename siyang Millennium kasi nga reflecting siya sa New Millennium. Windows XP. Codename Whistler. Inspired by Whistler, British Columbia. Popular ski sport. Ski resort. Windows Vista. Codename Longhorn. Reference siya sa bar sa Whistler Blackcomb Ski Resort. Mahilig silang mag-codename by resort. Windows 7. Na initially, yung codename niya is Vienna. Naging Blackcomb. Then, na-revert siya sa Vienna during nung development. Windows 8/8.1. Blue and frequent updates. Codename Blue siya. Tapos, hinting the move towards more frequent updates. Windows 10. Codename siya Threshold. Kasi nga, nagsisimbolize siya ng new era. Kasi nga, nung nirelease yung Windows 10, talagang ang daming nabago. Then, Windows 11. Na-codename siyang Sun Valley. Na-reference naman siya sa ski resort sa Idaho. Now, yung system types na or architecture ng mga nirelease na Windows. Okay, so Windows 95, 98, and Me, para-para sila. Designed sila for 32-bit. Kaya, limitado sila kapag ngayon mo sila ginamit kasi karamihan ng apps ngayon is 64-bit hardware yung siya nagbe-base. Now, for the Windows XP, so may dalawang class. Merong 32-bit, tapos merong 64-bit. Pero hindi siya ni-release nung pagka-release hindi ni-release agad yung 64-bit pagka-release ng 32-bit. Pero later on, ni-release naman yung 64-bit. So, till now, pwede mo pa siyang mapakinabangan on some apps. Kung trip mo naman mag-XP, why not? Windows Vista, 32 and 64-bit, available siya pagka-release sa mga most versions. Windows 7, ganun din, binibigyan tayo ng choices between 32 and 64. Since kung hindi naman kaya ng PC mo yung 64-bit, ay di mag 32-bit ka na lang since supported pa rin naman. Pero mas mapapakinabangan natin talaga ngayon kung 64-bit since karamihan ng software ngayon
required niya 64-bit. Madalang yung mga software na nagbibigay ng 32-bit availability. Windows 8 and 8.1, parehas din, 32-bit and 64-bit. Windows 10, 32-bit and 64-bit. Dual architecture talaga, hindi na pinapakawalan. Kasi gusto ng Microsoft na merong freedom yung users since yung iba naman hindi kaya maka-afford ng matataas na hardware. Then sa Windows 11, same din, 32 and 64-bit para mas diverse talaga yung hardware configuration ng gagamit ng Microsoft OS. Ngayon sa system requirements, Windows 95, 98 and Me, yung processor nila 386DX. So napakalumang processor niyan, mababa lang siya. Yung RAM naman is 4 MB lang, sobrang baba talaga. Hard drive at least 50 MB, okay na. Tapos yung graphics mo, VGA graphics card or better. So ayun. Next is yung Windows Vista. Windows Vista processors, meron siyang medyo tumasa dito, 1 GHz. Tapos 32 or 64-bit, like yung kanina. Then yung RAM mo, kailangan mo na ng at least 1 gigabyte. And 2 gig naman kung 64-bit edition yung kinuha mo. Hard drive mo at least 40 gig. Then yung graphics is DirectX 9. So medyo gumaganda na yung graphics. Next one is yung Windows XP. So processor niya is Pentium 230 megahertz or higher megahertz, which is at least 2 gigahertz. Ayan. Ay hindi. O tama. Ay hindi, 230 megahertz lang pala. So mababa pala siya sa Vista. Sorry. Then yung RAM mo, 64 MB, medyo mababa. Then hard drive, 1.5 gig is mararan mo na siya. Then yung graphics naman niya, Super VGA, 800 by 600 resolution niya. So, or higher. So, hindi ganun kataas pala yung requirements ng XP. Next one is Windows 7. Processor mo, kailangan mo na ng at least 1 gigahertz or 34, 32-bit processor. For 32-bit version ng Windows 7. And pwede mo na rin siya gamitin sa 64-bit, yung 1 gigahertz mo. RAM, 1 gigabyte. Tapos kapag 64-bit naman, 2 gigabyte. Hard drive, 16 gig at least. Tapos, mas mataas kapag 64-bit, 20 gigabyte for 64-bit. Since gumagamit ng mas mataas na resource ng 64-bit. Tapos yung graphics mo, DirectX 9 capable din, katulad ng sa Vista. So, medyo maganda na graphics. Windows 8/8.1, 1 gigahertz at least. Tapos, kailangan supported niyo yung PAE, NX, and SSE2. RAM, 1 gigabyte na yung RAM mo for 32-bit and 2 gig for 64-bit. Katulad lang din siya ng Windows 7 and Vista. Hard drive, 16 gig for 32-bit and 24 64 gig. So, mataas yung kailangan, syempre, kapag 64-bit version. Graphics, DirectX 9 with WDDM driver. So, medyo gumaganda na yung performance ng mga PC at the same time, tumataas yung requirements. Then, papasok tayo sa Windows 10. At least 1 gigahertz ulit yung processor mo na kailangan. Then, yung RAM mo kailangan 1 gig at least for 32-bit and syempre 2 gig for 64-bit. Pero yun yung pinaka-minimal na requirement. 16 gig naman sa hard drive and 32 gig naman for 64-bit. Medyo tumasa dito yung requirement mo kung gusto mo na 64-bit. Graphics, DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver. So, gumaganda na yung performance ng mga PC at the same time. Siyempre, tumataas din yung requirements na hardware. Sa Windows 11, which is yung ginagamit natin ngayon, 1 gigahertz or faster with at least 2 cores. Kailangan dual core na at least. 64-bit. Minimal yan 64-bit. Compatible 64 gig. Bit processor. Yung RAM mo, kailangan mo na ng 4 GB. Minimum. Pero alam naman natin ngayon, 8 gig na yung minimum since yung mga software na ginagamit natin, hindi natin mararan since ma-occupy ka ng system. I mean, 4 gig yung required para mapatakbo mo yung operating system. Pero hindi lang naman operating system yung iraran mo sa computer. Gagamit ka ng mga software and other apps. Ngayon yung sa hard drive mo is kailangan mo at least 64 gig or larger. Hindi niya in-specify kung 32 gig or 64-bit. Pero 64 gigabyte for the safe side ka na lang. Graphics mo, DirectX 12 compatible graphics. So, ang ganda na ng graphics. Pero mataas yan, mahal yan.
WDDM 2.0 driver. Tumaas din yung driver niya ng 2.0. Ngayon yung features. Sa Windows 95, dito na-implement yung start menu, taskbar, para mas madali ma-access yung files. Plug and play. Di mo na kailangan ng mga drivers sa, for example, sa mga mouse, keyboard, para mas madali installation ng device. 98. Dito na na-introduce ang Internet Explorer para mas improve yung internet accessibility ng mga users. Ngayon, na-improve din yung system stability. Work towards sila. Nag-ano sila, in, minimize nila yung mga crashes ng system. Windows XP. Ay, Windows Me muna, Millennium Edition. So, meron sila ditong in-introduce na system restore para ma-revert yung system mo sa previous version. Kung ayaw mo ng bagong version, pwede mo i-revert. Meron na rin sila ditong Movie Maker. Introduce the first version of Windows Movie Maker for basic video editing. Dito lumabas yung video editing sa Millennium Edition ng Windows Me. Then sa XP, meron silang remote desktop. Pwede mong i-access yung desktop gamit ang ibang PC sa kahit for example nasa office ka gusto mo i-access yung PC mo sa bahay, na-enable nila yun. Na-enhance na rin yung Windows Media Player 8 na. Then sa Windows Vista, yung interface niya, binago yung itsura ng OS mo, yung sa taskbar, Aero, kung tawagin nga nila, Aero Glass Interface. Nagkaroon na rin ng sidebar para sa mga quick access sa mga kung anong gusto mong, for example, sa notes, sa applications, or somewhat, mga widgets, kung tawagin nga. Windows 7. Na-introduce yung libraries para ma-organize yung mga files sa multiple location at sa isang lugar. Na-improve na rin yung taskbar. Na-enhance yung taskbar like jump list for quick access. Yung may lilitaw na mga list kapag hinover mo yung cursor mo dun sa start menu. 8.8 and 8.1, na-replace nila yung yung start menu featuring live tiles na. Charmbar, just charmbar kung tawagin nila para sa quick access sa mga system functions. Hindi na yung katulad nung punta ka na start menu, punta ka sa system information, meron na sila tinatawag na charmbar. Parang shortcut na. Then, yung Windows 10, Cortana. Dito na introduce yung Cortana, virtual assistant. So, para siyang AI. I mean, AI talaga siya. Like, assistant mo sa PC mo. Like, for example, gusto mo i-open yung ganito, i-access yung ganitong file, you can do it through voice commands. Tapos, ayun, ang virtual desktops dito na lumabas. Para sa multitasking. Like, literally a PC inside a PC. Na-enable yung use ng apps through various Windows 10 devices. So, ayun, universal apps. Windows 11, which is yung latest nilang Windows ngayon, syempre, na-redesign yung nila, taskbar. Mas mukha na siyang sleek, tsaka minimalist. Mas okay. Mas madaling mag-access ng mga files, ng mga menu, ng mga apps. Snap Assist, tatawag nila ito para sa window management. And yung Android app support. Dito yung pinakabago nilang features. Pwede mo nang gamitin yung mga Android apps sa PC mo. I mean, matagal naman siyang pwede na, pero magda-download ka pa rin ng mga third parties para magamit mo yung mga Android apps like mga simulator. Pero sa Windows 11, na-implement nila na directly pwede mo na gamitin yung mga Android apps. Now, sa application compatibility. Sa 95, 98 and Me, meron siyang mga compatibility challenge kasi nga limited yung mga modern software na pwede mong gamitin. Tapos, puro mga DOS-based compatibility lang. So, kung ngayon mo siya gagamitin, hindi mo siya gaano mapapakinabangan since limited yung mga apps na pwede mo magamit. Kung gusto mo naman talaga siya gamitin, kailangan mo pa maghanap ng mga DOS-based na mga, ng mga apps. Maghanap ka sa mga lumang website o kaya yung mga taong may archive, tapos pwede mong gamitin yung mga apps na nakasave doon. Sa Windows XP, meron siyang compatibility modes for running older software. For example, nanggaling ka sa Windows 95, 98 NB, then nag-upgrade ka ng XP, pwede mong gamitin yung mga lumang files na nanggaling sa mga yon. At the same time, pwede mong gamitin yung mga latest apps during sa release ng XP. Pero ngayon, kung ngayon mo siya gagamitin, siguro medyo alanganin na kasi masyado na luma yung XP. Though, way back at least 4 years, 5 years, meron pa rin mga taong gumagamit ng XP kasi nga, mas tipid siya sa RAM,
mabilis, stabilize yung system, konti yung bugs, tsaka hindi siya mabigat sa hardware ng ginagamit mo. Windows Vista, na-improve yung compatibility dito. Dahil sa continued efforts ng to enhance the compatibility, nagkaroon ng advancement sa user control system. Compatibility Center. Introduce the Windows Compatibility Center for users para ma-check bago mo install yung application, pwede mo nang i-check muna sa Compatibility Center. Malalaman mo doon kung gagana ba sa device mo or hindi. Kasi para maiwasan yung download ka ng download, di ba? Kasi yung mga time na yun, yung internet di naman ganun kaganda. So, kaysa maghintay ka ng matagal, then later on to find out na pangit pala. Nag-implement sila ng compatibility center para i-check mo muna yung app, gagana ba to sa software ko, sa system ko. Ngayon, pag okay, pwede ka na mag-download na risk-free. Windows 7, compatibility mode, na na-continue yung compatibility mode niya sa mga running legacy software. XP mode, na-introduce yung Windows XP mode, virtualized environment. Virtualized environment para mapagana mo yung mga XP compatible application kung gusto mo gamitin yung mga lumang apps. Windows 8/8.1. Na-enhance yung compatibility center niya. Na-improve, tapos mas naging okay, mas naging mabilis yung compatibility center. Dito rin na-introduce yung app certification para mas madaling ma-distinguish kung genuine ba yung app na ginagamit mo. Ayun o. App Certification Kit for developers to ensure compatibility. As well as ma-ensure din yung compatibility ng apps na gagamitin or ginagamit mo. Windows 10. Continue nila talagang tinataasan yung compatibility features nila. Ayun, compatible features from previous versions. So, pwede mong gamitin yung mga lumang version ng mga Windows 8, 7, Vista, and XP. Then, Windows Subsystem for Linux. Introduce WSL for running Linux application natively. So, ayan, na-introduce din yung pwede ka na rin gumamit ng mga Linux-based na apps na hindi mo na kailangan gumamit ng simulator or ng virtual device. Directly mo na siyang iraran sa Windows. And then, sa Windows 11, na-emphasize nila yung mga apps sa Windows 10 is pwedeng-pwede mong gamitin sa Windows 11. Na-enhance din yung WSL features built for sa mga Linux users sa mga application. Lalo nilang pinadami yung mga Linux application na pwede mong gamitin sa Windows 11. Ngayon sa backup and restore procedures nila. So Windows 95, 98 and me, basic backup tools lang. Limited yung mga built-in backup tools. Nagre-rely karamihan yung mga users sa mga third-party software. Like, gagamit sila ng software para ma-migrate yung system nila sa isang storage device. Tapos, kapag i-reboot na nila yung system nila, tsaka lang nila ipapasok ulit yung storage device na yun. Tapos, i-install ulit yung system. I mean, yung software para siya yung maglalagay ng mga file sa mga respective places nila. Wala siyang system restore na native sa system niya. Windows XP. Dito na na-introduce yung system restore. Para ma-revert na. Dito naman, yung system restore, mare-revert naman dito. For example, nag-update si Windows XP sa version na di mo trip. Pwede mong i-revert. Babalik ka doon sa version na trip mo na mas sanay ka or mas na efficient para sa'yo. Na-introduce din yung Windows Backup para sa mga data backup. Dito na, native na yung backup tool niya. Hindi, unlike ng 9598 and me, gagamit ka pa ng third-party software, gagamit ka ng storage device. Sa Windows Vista, na-enhance yung backup tools niya. Um, Na-include din yung Windows Complete PC Backup, like yung literal na buong apps, files, users, mag-backup. Tapos, nagkaroon din ng System Restore Enhancement sa pag-revert kung di mo trip yung updates. Windows 7, na-introduce yung backup and restore. Centralized na yung tool niya para sa mga data tsaka mga image backups. Nagkaroon din ng file history para makita mo yung history ng mga file na dumadaloy sa PC na sa system. Windows 8/8.1, na-improve yung file history. Enhanced reset and refresh. Introduce enhanced reset and reset option for system recovery. Mas in-improve nila para ma-recover mo yung past version ng system mo or yung mga data or mga files na gusto mong makuha through reset.
Windows 10, na-continue yung backup and restore features niya from Windows 7 and 8. So, na-continue and in-improve pa nila. File history enhancement, na-enhance yung history files na dumadali sa system mo. And mas madali na mag-backup ng mga data. Windows 11, dito mas madali. Nag-continuous yung support nila sa file history tsaka sa traditional na backup. Windows 10 migration tools, pwede mo i-migrate yung mga data mo tsaka mga files sa Windows 10 kung mag-upgrade ka into Windows 11. Okay, installation procedure. Sa Windows 95, syempre dati wala pa namang mga flash drive. Ginagamit lagi nila mga floppy. So, specifically boot floppies, installation required a set of boot floppy disks para ma-navigate ng user. Tapos yung installation pa niya text-based. So, para siyang command prompt kapag mag-install ka. Tapos manually mo insert yung mga floppy disk. Yung part 1, install mo. After ma-read, part 2, install mo. After ma-read, part 3. Then later on, may na-release na mga CD-ROM installations para mas malaki yung file na ma-store sa CD and hindi mo na kailangan mga part by part installation para mas straightforward yung installation mo like ng floppy disk. Windows 98, bootable media. Similar to Windows 95, installation often involve bootable floppy disks or CD-ROMs. Pero mas na-emphasize na ngayon yung mga CD-ROM since mas convenient siya. Pero at that time siguro medyo mga mahal. Dito rin na-introduce yung mga graphical interface. Mas user-friendly na yung pag-install. Windows Me, Millennium Edition. Na-improve na yung graphics. Refine na yung graphical element kapag mag-install ka ng Windows. Tapos, syempre, ang gamit na nila dito, primarily is mga CD-ROM. Siguro medyo affordable na at that time. Next one is yung Windows XP. Dito, graphical na yung setup wizard kung tawagin nila. Mas advanced na yung installation tsaka yung mga instruction para sa mga users. Tapos, CD-ROM na talaga yung ginagamit nila. Ayun ang commonly executed via bootable CD-ROM. Para mas streamline yung experience ng mga user. Windows Vista, DVD installation na. Kasi nga, mas malaki yung size ng OS. Pumapatak na siya ng 100 MB or gigabyte. Tapos, dito na talaga yung literal na graphical na yung element ng pag-install mo. Meron ng mga background design, like mga buttons, and mas ano na siya, user-friendly kasi nga, ando na lahat ng instructions. Windows 7, mas pinadali nila yung installation. Mas lalong na-enhance yung interface, mas nilagyan nila ng background, tapos mga button, mga instructions, and flash drive na gamit nila. Bootable USB kung tawagin. Tapos, mas mabilis din yung pag-transfer ng data kasi nga, ano na siya, flash drive. Windows 8, 8.1, na-revamp yung interface. In-overhaul nila yung itsura ng pag-install. Tapos, pwede ka na mag-upgrade through online. Da-download mo lang yung nasa Windows Store, then continue to, upgrade. Unlike dati, kung gusto mo ng upgrade, lagay mo sa flash drive, sa floppy disk, or sa CD-ROM, then install mo. Ngayon, nagpo-provide na sila ng online updates. Now, nag-introduce na yung sa Windows 7, diretso sa Windows 10. Ayun o, Windows 7. Pagdating mo ng Windows 10, nag-offer sila ng directly to Windows, directly from Windows 7 or 8.1 to Windows 10. Ayan. Nagkaroon na rin na, pwede silang gumawa ng installation media for multiple devices. Windows 11, ito na yung pinaka-user-friendly. Kasi kahit hindi ka naman tech geek, makakapag-install ka ng OS sa computer mo. Hindi mo na kailangan ng mga assistance. Unlike dati, kung gusto mong nag-install, hahanap ka ng kakilala mong tech geek or doon ka mismo sa pinagbilang mo ng PC magpapatuloy mag-install. So ngayon, sa Windows 11, kaya mo na gawin lahat. Okay? Pwede ka na mag-upgrade ng Windows mo through an update sa online or ISO file para mas malinis yung installation mo. So overall, in terms sa 8 aspect na to, dito sa 8 aspect na to, vendor support, syempre, mangunguna pa rin dyan yung pinaka-latest, syempre, Windows 11. Sa codename, dito sa may magkakatalo-talo. For me, ang pinakamaganda para sa akin is yung
Blockcom, pero hindi naman nila tinuloy. Yun sana pinakamaganda sa akin. So, sa system type, commonly, halos lahat sila nag-offer sila ng 32 and 64-bit. Pina-prioritize siguro ng Microsoft yung diversity tsaka para lahat makagamit. Whether maganda ba yung system setup mo or nasa ano ka lang, baseline lang yung hardware mo. System requirements, syempre as time goes by, siguro kung pinakamagandang system requirements para sa akin, sa panahon ngayon, Windows 7. Since hindi naman ganun kataas yung requirement niya and hindi ganun kabigat yung graphics na kailangan mo at mas tipid siya sa hardware. Sa features naman, syempre doon sa pinaka-latest. Windows 11, mas marami siyang compatibility, mas marami siyang ino-offer ng mga widgets, mas marami siyang ino-offer ng mga services. Application compatibility naman, para sa akin, ang pinakamaganda is Windows 10. Since pwede ka na mag-install ng mga simulation device, ay simulation applications para magamit mo lahat through Windows 95. Pwede mo ma-open yung lahat, gagamit ka lang ng mga simulation devices. As well as, alam ko pwede ka rin makagamit, sinabi kanina hanggang Windows 7 yata, or XP pa. Ngayon, sa installation procedure, syempre, ang pinakamadali is yung pinakabago sa Windows 11. Na-overhaul yung graphical design, mas pinadali, unlike ng mga Windows 95, 98, ME, para kang gumagamit ng CMD control. Although, mayroon naman siya mga graphical design, pero hindi siya ganun ka user-friendly. So, overall, yun lang yung review ko sa mga OS na binigay. Thank you for listening and have a great day.